Hi everyone! Nako, magandang araw sa inyong lahat. Kasama nyo na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia para na naman sa panibagong kwento ng buhay, kwento ng pag-asa at syempre kwento ng pagbabago at pag-ibig dito lamang po sa Dear Mama Mia. And bago po natin simulan ang ating kwento ngayong araw, nais ko munang again magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa mga videos, mga stories na ating ina-upload dito sa ating munting YouTube channel. At bago ko pa po makalimutan, maraming salamat nga po pala sa ating mga bagong subscribers. As of recording this video, meron na tayong 41,991 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung mga nung una pa lang ay sinubaybayan na hanggang ngayon ang ating mga kwento. And syempre, sa mga bago nating subscribers na nahuhumaling na rin sa mga kwentong ating isinishare, maraming salamat po sa inyong lahat. And to mention a few, maraming salamat po kay Ami Ibanez. Maraming thank you, Ami Bicolana, all the way from Singapore. Maraming thank you po sa inyong lahat. And kay Ann Tubayan, maraming thank you sa comment mo. Ito din si Elena Putian. Ang dami-daming comment ni Elena. Parang galit na galit siya sa isang sender. Hello po kay Sansay, tama po ba? Kay Mariel Inabe, ayun, maraming salamat. Samyon Yang, chauffeur naman na itong pangalan mo. Hello din kay Ren Yang. Maraming salamat dyan sa Maybaras, Rizal. Thank you so much po sa lahat ng mga nakikinig. Hello po kay Hope Minor. Thank you so much. Maraming salamat po sa iyong komento. May mga komento po tayong nare-receive at rest assured po na atin po yung tinitignan and syempre tinitimbang po natin kung positive comment ba yan, kung pwede ba nating ika-improve, lalo na sa ating channel. Maraming thank you po sa inyong pag-aalala sa ating channel. Kay Jonathan Pentinio, maraming thank you. Griselda Dadilantes, thank you so much. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon na hindi ko pa nababanggit, ayan, hello daw kay Lolet Esteban. Oo, ang tagal na raw niyang nagpapa-shoutout. Nagtatampo na raw siya. Lolet, wag naman. Lolit Esteban. Ayan, wag naman, Lolit. Ayun, kay Eugene Lim from Laos. Thank you so much. Laos. Hindi ko alam. Basta country yan ng Asia. Hello po kay Rachel Bruza from Abu Dhabi. Thank you so much. And syempre kay DJ Love TV. Thank you very much. Kay Joy, maraming thank you sa Daman, Saudi Arabia. Kay Josie Brian Miller, thank you very much po sa lahat ng mga nakikinig. Kahit hindi nagpapa-shoutout, pag may comment, tinitignan ko po yung inyong username at pinipilit ko pong basahin para ma-shoutout naman. Kay Anaha Mina, thank you so much all the way from Qatar. Joyce Balite, thank you very much. And syempre sa mga taga Bohol, mga sana, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre kay Joey De La Cruz, thank you very much. Kay Rose Kalang, maraming salamat din. Ching Cuevas, Mariel Elizala, ayan, maraming thank you. Si Mariel parang ano to natin, Suki. And Gilbert Cancho, Mayet Cancho, thank you very much sa inyong pakikinig. Jamie Rodriguez, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po. Meron pa po pala dito, ang dami-dami pa kay Lectar Silasor. Ay, nako, napapasana all daw siya sa ending ng kwento natin kahapon. Oh, sana all naman talaga yung ending na yon, no? Pero ang dami-dami nilang pinagdaanan bago pa sila makarating sa piling ng isa't isa. Ganon. Rhea Bahurek, thank you so much. Nako, Maria Cristina Osoyos, thank you very much all the way from Antipolo City, Rizal. Ayan, mga avid listeners natin, maraming salamat po. Jennifer Golisao, sino pa ba ang hindi natin? Merchie Vlog, maraming salamat raw sa pag-shoutout. Syempre, ganun talaga. Kapag po hindi namin nasa-shoutout or hindi ko nababanggit ang inyong mga pangalan, hindi ko nababasa ang inyong mga pa-shoutout, pasensya na po, hindi ko po lahat kayang basahin sa isang araw. Ang gawin nyo lang po, mag-comment kayo sa susunod pang video na ating i-upload. Nang sa ganun, magkaroon pa rin ng tsansa na mabasa ko ang inyong mga messages. Nako, umpisahan na natin ang kwento natin ngayong araw. Kayo po ba? Ano po ba ang bagay
na labis niyong pinagsisisihan? May bagay po ba kayo na sana ay hindi niyo lang ginawa? Sabi nila, hindi naman raw masama ang magkamali. Dahil wala namang perpektong tao sa mundo, lahat daw nagkakamali, lahat nagkakasala. Pero paano kung sa pagkakasala mo ay may mga taong nadamay? Paano kung sa pagkakasala mo ay may mga buhay na hindi mo na kayang maibalik pa sa dati? Yan ang pag-uusapan natin, ang kwento ng buhay ni Winston, dito lamang po sa inyong paboritong programa araw-araw, ang Dear Mama Mia. Paano mo nga ba haharapin ang isang pagsisisi? Paano ka nga ba magpapatuloy sa buhay gayong alam mo na may mga buhay na nasayang nang dahil sa iyong mga maling desisyon at maling paninindigan? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Winston. 45 years old na ako, Mama Mia, at kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa isang private company. Sa ngayon po, Mama Mia, ay may asawa na ako at isang anak na babae. 40 years old ako nung magpakasal kami ng asawa kong si Mayan, na noon ay 30 years old lamang. Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay isang kwento ng mga masasakit na nakaraan at mga maling desisyon na aking pinagdaanan. Mama Mia, ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon masasabi ko na nagpapagaling pa rin ang puso ko at ang buo kong pagkatao. Buti na nga lang at tinanggap ako ng asawa ko kahit sa ganito kong sitwasyon. Kaya naisip ko rin, Mama Mia, na siguro nga ganoon kapag tamang tao na ang dumating sa buhay mo. Tanggap niya lahat ng mga pagkakamali mo at hindi ka niya hinuhusgahan at minamahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat. Mama Mia, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng aking nakaraan na kailanman hinding-hindi ko makakalimutan. Kahit siguro magkaroon ako ng Alzheimer's, ay itong kwento pa rin na ito ay palaging babalik sa puso at isipan ko. Ito kasi ang part ng kwento ko na nagbigay sa akin ng labis-labis na kalungkutan, pighati at pagsisisi. Mama Mia, ito po ang bagay at bahagi ng buhay ko na labis ko pong pinagsisisihan. Kung sana maibabalik ko lang ang panahon. Kung sana maaari ko pang ayusin ang lahat noon. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan ay gagawin ko ang lahat nang sa ganon ay hindi na mangyari ang mga nangyari. Gagawin ko ang lahat para manatiling buhay ang babaeng labis-labis na nagmamahal sa akin. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa babaeng walang ibang ibinigay sa akin, kundi puro kabutihan, pag-iintindi at pagmamahal. Mama Mia, teenager pa lamang kami nung una kong makilala si Melissa. Nung una, Mama Mia, aaminin ko na hindi ko naman talaga gusto si Melissa. Nakakahiya mang sabihin pero ang dahilan ay dahil po sa itsura niya. Hindi naman sa pangit siya, Mama Mia, pero hindi ko rin naman masasabing maganda siya. Kumbaga, ang itsura niya ay nasa sakto-sakto lamang. Medyo tabain din po kasi si Melissa, kaya tampulan din po siya ng tukso nung kami ay lumalaki. Pero ang ina-admire ko talaga sa kanya, Mama Mia, ay ang pagiging mabuti niyang tao. Si Melissa lang kasi ang taong nakilala ko na alam kong may malinis at mabuting puso. Sa kabila kasi ng panunukso, pangangantsaw at pangaaway sa kanya, ay nanatili pa rin siyang mabait at nakangiti sa lahat kahit pa sa mga taong walang ibang ibinigay sa kanya kundi pangangantsaw at panlalait lamang. Puro kabutihan nga po ang binibigay niya sa iba. Kaya bilib na bilib ako sa kanya dahil kahit pa tuksuhin siya ng ibang tao ay nananatili pa rin ang kanyang tiwala sa kanyang sarili.
Kaya siguro hindi nagtatagal ang mga panunukso sa kanya noon, Mama Mia. Napagod na lang kasi siguro yung mga bully sa panunukso sa kanya dahil nakikita naman nila na parang wala naman itong negatibong epekto sa buhay at pananaw ni Melissa. Nagmumukha lang kasi kaming tanga noon, Mama Mia. And yes, tama po ang narinig ninyo. Kami. Dahil isa po ako sa mga taong nangangantsaw at nanunukso sa kanya. Isa po ako sa mga taong idinadaan sa biro ang panlalait ko sa kanyang pisikal na itsura. Taba, Choy. Taba. Oy, tabain. Kumakain ka na naman? Naaalala ko pa, Mama Mia, nung tinukso ko siya ng ganito. Pero imbis na magalit sa akin, ay ngumiti lamang siya ng pagkatamis-tamis, sabay sabing, sa nagugutom ako eh. Ikaw, gusto mo? Kumuha ka lang, marami pa naman dito eh. Ganon siya mag-reply sa mga taong nambubuli sa kanya. Kaya nga, kung isa kang bully, hindi magtatagal ay makokonsensya at makokonsensya ka talaga. Hindi ka nagaganahan pang mambuli dahil hindi naman siya naaapektuhan. Hindi naman siya umiiyak, bagkus ay nakangiti ka pa niyang sasagutin ng mga mabubuting salita. Sino pa ba ang gaganahang mambuli kung ganito lang ang magiging reaksyon ng binubuli mo? Sa ganito kami nagsimula, Mama Mia. Ako ang nambubuli at siya naman ang binubuli. Pero lahat ng yon ay biglang nagbago nung makatungtong na kaming dalawa sa kolehiyo. Nabigla ako, Mama Mia, dahil ang nakita kong Melissa sa campus ay hindi na yung babaeng tabain, kundi isa ng dalaga na nag-uumapaw ng kagandahan at kaseksihan. Kumbaga, Mama Mia, para bang puberty hits really hard on Melissa. Kung nagtataka kayo, Mama Mia, kung bakit ako nagulat sa itsura niya nung kolehiyo kami, ay dahil po nag-transfer siya sa ibang school nung third year high school pa lamang kami. Ang balita namin noon ay dahil po yun sa trabaho ng kaniyang ama na kailangan po niyang lumipat sa ibang school dahil nalipat rin po ito ng destinasyon ng trabaho. Kaya naman, Mama Mia, isang araw nung makita ko nga si Melissa sa loob ng campus ay hindi po ako naniniwala sa aking nakita. Para akong namamalikmata. Nung una, aaminin ko, Mama Mia, na hindi ko naman talaga siya nakilala. Pero nung binati niya ako at sinabi niyang kakain na naman daw ang tabain niyang katawan, ay doon ko siya naalala. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo nahiya pa nga ako nung malaman ko na siya na pala si Melissa, yung babaeng laging tinutukso ko noon. Nung una ay parang ayokong lumapit sa kanya dahil lagi niyang pinapaalala sa akin na kinakantsawan ko siya noon. Hindi naman niya pinapaalala na parang sinisisi niya ako, kundi parang nangangantsaw lang siya at nagbibiro lang sa akin. Pero Mama Mia, para pong may magnet ang kagandahan ni Melissa. Kahit nahihiya ako sa kanya, ay lumalapit pa rin ako ng kusa para makipag-usap sa kanya, lalo na nung maging classmates kami sa iba naming mga subjects. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay naging malapit kami ni Melissa sa isa't isa. Siguro nga dahil kami ang matagal nang magkakilala doon sa mga subjects na pinag-classmatean namin. At dahil nga palagi kaming magkakasama, Mama Mia, ay hindi nagtagal ay tuluyan na pong nahulog ang loob ko kay Melissa. At aaminin ko, unang-una ayun ay dahil sa kanyang taglay na kagandahan ngayon. Mama Mia, malayong malayo na talaga kasi si Melissa mula sa babaeng mataba nung high school kami. Nung niligawan ko siya, nung una ay hindi pa siya naniniwala. Ang sabi niya ay baka binubuli ko na naman daw siya. Baka panunukso at baka panlalait na naman ito sa kanya, Mama Mia. Kaya naman pinakita ako sa kanya na seryoso ako at hindi ako nagbibiro at hindi ko siya binubuli lamang. Hindi nagtagal pagkatapos ng ilang buwan
ay himalang sinagot po ako ni Melissa. Mama Mia, noon ay sinabi ni Melissa sa akin na kahit nung una pa lang daw niya akong nakilala ay gusto na raw niya ako. Ang buong akala niya raw ay hindi ako magkakaroon ng interes sa kanya dahil wala naman daw akong ibang ginagawa noon kundi ang ibuli siya. Mama Mia, ang buong akala ko ay magiging masaya ako sa piling ni Melissa. Kaso nga lang, siguro ay pinanganak talaga akong may topak sa ulo. Ipinanganak siguro talaga akong hindi marunong makontento. Dahil nga college noon, Mama Mia, at hindi naman lahat ng subjects ay magkaklase kami ni Melissa, ay nagkaroon po ako ng ibang mga barkada. At sa grupo ng mga barkada namin ay meron pong mga babaeng sumasama kapag meron po kaming gala. Oo, Mama Mia, aaminin ko po na sa bawat paggagala namin ng aming barkada ay natutukso po ako na mambabae. Wala naman akong relasyon sa mga babaeng yun. Fling-fling lang talaga, Mama Mia. Ewan ko ba, pero parang nakakabuhos sa aking pagkalalaki kapag nalalaman ko na bukod kay Melissa ay may iba pang mga babaeng nahuhumaling sa akin. Lalong-lalo na yung mga babaeng alam naman nila na may girlfriend ako pero patol pa rin sila ng patol sa akin. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay napakagwapo kong nilalang. Para akong biyaya ng Diyos sa mga kababaihan. Dahil ganun nila ako kagusto. Willing silang itago ko. Willing silang maging pangalawa ko. Wag lang akong mawala sa piling nila. Mama Mia, mabuti na lang talaga at hindi naman selosang girlfriend itong si Melissa. Pinapayagan niya ako at okay lang sa kanya na sumasama ako sa mga barkada ko dahil ang sabi niya sa akin ay malaki daw ang tiwala niya sa akin. May tiwala raw siya sa pagmamahal ko para sa kanya. Ewan ko ba, Mama Mia? Oo, tinatabla naman ako ng konting konsensya kapag sinasabi niya iyon, pero hindi rin nagtatagal lalo pa kapag may kaharap na akong babaeng sexy. Nagkaroon ako ng iba't ibang mga ka-fling. At syempre, Mama Mia, nung una ay kilig-kilig lang naman. Momol-momol lang naman ang mga ka-fling ko na yun, pero hindi nagtagal ay nagkakaroon na rin ako ng mga babaeng nakaka-one night stand ko o di kaya naman ay nakaka-sex ko ng lingid sa kaalaman ng girlfriend ko. Isa rin kasi sa pinakaayaw ko kay Melissa, Mama Mia, sa tingin ko ay may pagka-OA talaga siya. Meron kasi siyang vow of chastity. Mama Mia, hindi po siya sang-ayon sa premarital sex. Ang gusto niya raw kapag gawin namin ang bagay na yon ay meron na kaming katibayan na pumapayag na ang Diyos para sa aming dalawa. Ang gusto niya ay maikasal muna kami bago kami humantong sa kama. Noong una, Mama Mia, ay naiintindihan ko pa yon. Pero habang tumatagal, lalo na nung na-expose na ako sa iba't ibang uri ng babae, ang tingin ko sa vow ni Melissa na yon ay OA lang talaga. Napakamakasarili niya. Girlfriend ko siya pero hindi man lang niya mapanindigan yon. Hindi man lang niya magawa ang kanyang responsibilidad at tungkulin bilang aking girlfriend. Kaya naman, hindi na ako nagkaroon pa ng nikatiting na konsensya nung mambabae ako. Ang sa akin noon, Mama Mia, ay wala naman akong sineseryoso sa mga babae ko. Oo, meron akong mga nakakarelasyon pero hindi naman nagtatagal lang mga yon. Sex lang talaga ang habol ko sa mga yon. Isang bagay na hindi kayang ibigay sa akin ni Melissa. Magtatatlong taon na ang relasyon namin noon, Mama Mia, nung mahuli ako ni Melissa sa mga ginagawa kong kasalanan sa kanya. Isang araw ay hindi po siya nagpasabi sa akin na pupunta pala siya ng boarding house ko. Wala naman kasing okasyon noon. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay may mga pasurpresa naman talaga itong si Melissa na pumupunta sa boarding house ko, pero yun ay kung meron lang talagang mga special occasion. Kunyari ay monthsary namin. O di kaya naman ay birthday ko o birthday niya.
Pero nung araw na yun ay wala po akong natatandaan na meron kaming selebrasyon. Kaya kampante po akong nagdala ng babae sa boarding house ko. Pero Mama Mia, yun ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Dahil nakita po ako ni Melissa sa akto habang nakapatong sa isang babaeng kaklase lang namin na hubad sa kama ko. Nakita ko sa mukha at sa mga mata ni Melissa na labis siyang nasaktan sa kaniyang mga nasaksihan. Umiyak po siya ng umiyak. Hindi po siya lumabas at tanging napaluhod lamang siya sa harapan ko. Dali-dali pong nagbihis yung classmate namin at biglang umalis. Ako naman, Mama Mia, ay nilapitan si Melissa at niyakap ko siya. Pero pagkayakap na pagkayakap ko sa kanya ay itinulak niya ako. Ang sabi niya, Mama Mia, ay napakarumi ko raw. Walang konsiderasyon ko raw. Bakit hindi ko raw naiisip na masasaktan siya sa mga ginagawa ko? Pero dahil nga wala namang ni katiting na pagsisisi akong nararamdaman noon, ay naging makapal ang mukha ko, Mama Mia. Isinisi ko pa kay Melissa ang mga kakulangan niya na hinahanap ko sa iba. Sa totoo lang, si Melissa kasi yung uri ng girlfriend na hindi naman clingy. Siya po yung uri ng girlfriend, Mama Mia, na nakaka-survive kahit hindi kami magkita sa isang araw. Nakafocus kasi talaga siya sa kaniyang mga goals at sa kaniyang pag-aaral. Kaya naman, minsan, Mama Mia, ay naiisip ko noon na siguro ay hindi talaga ako mahal ni Melissa. Siguro nga, Mama Mia, ay ginagawa niya lang ako na para bang trophy boyfriend niya, para may matawag siyang boyfriend. Hindi niya ginagampanan ng kaniyang mga tungkulin sa akin bilang kaniyang boyfriend. Kaya naman madali sa akin na isisi sa kanya ang pangangaliwa ko noon. Sinabi ko sa kanya na kung siguro ay pumapayag siya na may mangyari sa aming dalawa ay hindi ko nahahanapin ang bagay na yon sa ibang babae. Mama Mia, imbis na si Melissa ang magalit dahil sa nasaksihan niyang pangangaliwa at pagtataksil ko sa kanya, ay siya pa ang humingi sa akin ng tawad sa mga naging pagkukulang niya sa relasyon namin. At ang sabi niya, dahil mahal na mahal niya ako, ay willing raw siya na baguhin ang kanyang vow of chastity. Willing raw siyang baguhin ang kanyang paniniwala patungkol sa sex, Mama Mia. Nung araw din na yun ay pumayag si Melissa na makipag-sex ako sa kanya. Mama Mia, tuwang-tuwa ako noon. Nasabi ko nga sa sarili ko na mabuti na lang talaga at nahuli kami ni Melissa. Dahil kung hindi, ay hindi pa pala ako makakatikim ng virgin. Oo, Mama Mia. Meron po si Melissa nung una ko siyang angkinin. Masayang masaya ako nung araw na yon. Doon ko naisip, Mama Mia, na siguro ay meron talagang mga bagay na pwede kong gawin para nang sa ganon ay mapapayag ko si Melissa sa mga bagay na gustong gusto ko. And so far, Mama Mia, pagkatapos na may mangyari sa amin, ay naging okay naman kami ulit. Hindi na ulit namin pinag-usapan pa ang mga nakita ni Melissa na pagtataksil ko sa kanya. Hindi rin naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Bagkos ay mas naging sweet pa siya sa akin. Palagi siyang nag-I love you sa akin. Palagi niya akong niyayakap. Naging clingy siya, Mama Mia. Bagay na hinahanap-hanap ko noon sa kanya. Kaya naman, naging maayos muli ang relasyon naming dalawa ni Melissa. Not until, Mama Mia, nung makapagtapos na kami ng aming pag-aaral. Pagkatapos naming graduate ay agad-agad kaming naghanap ng trabaho ni Melissa. Natanggap naman kaming dalawa pero sa magkaibang kumpanya. At dahil nga may mga panibago na namang tao sa buhay ko, ay panibago na namang mga tukso ang lumalapit sa akin. Mama Mia, dito ko po nakilala si Kay. Si Kay ay kasamahan ko sa trabaho. Mama Mia, sexy po si Kay. Maganda. At syempre, Mama Mia, bukod sa maganda, ay game na game rin siya sa kahit na anong bagay.
Kahit nga sa mga green jokes. Kumbaga, mas matingkad ang personalidad ni Kay kumpara sa girlfriend kong si Melissa na unti-unti ay nabubore na rin ako sa kanya. Si Kay kasi ay lumalaban sa kahit na anong usapan. Si Melissa naman, Mama Mia, ay timid at may pagkamahinhin. Hindi ko maiwasan na maikumpara si Melissa kay Kay. Mama Mia, umpisa nung makilala ko si Kay, ay nanlamig na po ang nararamdaman ko para kay Melissa. Hindi ko alam pero parang ayoko na siyang kausap sa bawat araw. Hindi ko na siya tinitext, chinachat o tinatawagan. Dahil tuwing break time ay si Kay na lang lagi ang kinakausap ko. May mga pagkakataon, Mama Mia, na pinagsasabihan ako ng iba naming mga kasamahan, lalong-lalo na yung mga nakakakilala kay Melissa. Tinatanong nila ako kung hiwalay na raw ba kami ni Melissa, kung bakit ganun raw kami ka-close ni Kate sa isa't isa. Sabi ko ay magkaibigan at magkatrabaho lang kami ni Kate. Sadyang connected lang talaga ang mga trabaho namin, kaya marami kaming napag-uusapang dalawa. Mama Mia, ilang warning na rin ang narinig ko mula sa iba ko pang mga kaibigan. Sabi nila, seryosohin ko raw si Melissa dahil alam nila na mabuti itong babae. Pero nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay nag-e-enjoy po ako na kasama si Kate. Nag-e-enjoy po ako na siya ang kakwentuhan ko, lalong-lalo na at napupukaw niyang pagkalalaki ko. Enjoy na enjoy ako kay Kate, Mama Mia, na hindi ko na naiisip pa si Melissa. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na nahuhulog na ako kay Kate. Pero hindi ko alam noon kung papaano ko ba hihiwalayan si Melissa. Mama Mia, kami kasi ni Melissa ang tipo ng mag-boyfriend at girlfriend na tanggap na ng bawat pamilya at kamag-anak namin ang aming relasyon. Kumbaga, kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Mahal na mahal ng mga magulang ko si Melissa dahil ang sabi nila ay mabuti raw itong babae. Ganon din na gustong-gusto ako ng mga magulang ni Melissa. Kaya naman, noong mga panahon na yun, ay hindi na ako nag-isip pa. Pinagsabay ko na po si Kate at si Melissa, Mama Mia. Alam ni Kate na merong Melissa sa buhay ko. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay payag naman daw siyang maging pangalawa. Dahil sabi niya, darating at darating din naman daw ang panahon na magkakahiwalay kaming dalawa ni Melissa at siya ang pipiliin ko. Dahil ramdam na ramdam daw ni Kate na mas mahal ko siya kesa kay Melissa. Pero isang bagay ang nangyari, Mama Mia. Isang bagay na hindi po namin napaghandaan ni Melissa. Isang bagay na hindi rin namin naiisip ni Kate na mangyayari. Isang araw, Mama Mia, ay tinawagan ako ni Melissa. Halata sa boses niyang parehong kaba at saya. Ayoko sanang sagutin yun dahil magkasama kaming dalawa ni Kate. Buti na lang at nag-CR pa si Kate kaya nasagot ko ang tawag niya. Ang sabi ni Melissa ay magkikita raw sana kami mamayang gabi dahil may sorpresa siyang sasabihin sa akin. Ayoko sanang pumayag pero makulit siya kaya pinayagan ko na lang ang pagkikita namin yon. Pumunta kami sa paborito niyang restaurant. Actually, kahit na restaurant noon, Mama Mia, ay nagsasawa na rin ako. Wala kasi talagang ka-adventure itong sa katawan si Melissa. Kung ano ang magustuhan niya, yun na lang lagi. Walang bago. Nakaka-bore siyang kasama. Pinapalabas ko na lang sa kanya na nag-e-enjoy pa ako sa restaurant na araw-araw at kada date na lang namin pinupuntahan. Mama Mia, pagkatapos namin kumain ay may iniabot na supot sa akin si Melissa. Sabi ko, ano yun? Tingnan mo. Para malaman mo, babe. Noong binuksan ko ang supot, Mama Mia, ay nabigla ako sa aking nakita. 3 magkakaibang brands ng pregnancy test kit. At ang lahat ng 3 na yun, Mama Mia, ay may 2 pulang guhit. Isa lang ang ibig sabihin noon. Buntis si Melissa. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon na naipakita ko sa kanya noon. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ayoko talaga na nabuntis ko siya.
Alam ko na mas lalong magiging komplikado ang lahat sa pagitan naming tatlo ni Kate. Pero wala na akong nagawa. Buntis na siya, Mama Mia. Sabi niya ay sinabi na raw niya sa kanyang mga magulang yon. Nagsorry pa siya sa akin dahil sobrang na-excite raw siya at napatili siya sa banyo kaninang umaga. Kaya agad raw siyang pinuntahan ng kanyang ina at nakita raw nito ang pregnancy test kit na kanyang hawak-hawak. Hindi naman daw nagalit ang kanyang mga magulang. Bagkus ay masaya pa ang mga ito sa bunga ng aming pagmamahalan. Pero ang sabi raw ng kanyang mga magulang, Mama Mia, ay kailangan raw naming magpakasal dalawa bago pa lumobo ang kanyang tiyan. Nagpatianod na ako sa mga sumunod na nangyari, Mama Mia. Pagkatapos naming kumain noon ay pumunta kami sa bahay ni na Kate at pumunta kami sa bahay ni na Melissa at tinawagan rin ni Melissa ang mga magulang ko, Mama Mia. Doon, Mama Mia, ay pinag-usapan agad ng aming mga magulang kung ano ang mangyayari sa aming dalawa. Kung ano na ang magiging future namin. Agad-agad na nagkasundo ang aming mga magulang na pakasalan namin ni Melissa ang isa't isa. Wala akong nagawa, Mama Mia. Wala akong nasabi noon dahil nasa state of shock pa ako habang pinag-uusapan nila ang lahat. Sila na rin ang nagdesisyon kung saang simbahan, kung kailan, kung sino ang mga imbitado. Nagpatianod na lang ako. Hindi ko alam kung napapansin yon ni Melissa. Hindi ko alam kung nakikita niya na wala akong gana habang pinagpaplanuhan nila ang magiging kasal naming dalawa. Mama Mia, pagkabalik ko ng trabaho kinabukasan ay kinausap ko si Kate. Sinabi ko sa kanya ang problema. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong pakasalan si Melissa. Nung una ay umiyak si Kate, Mama Mia. Pero pagkatapos niyang umiyak, sabi niya ay payag pa rin daw siya na maging pangalawa ko. Huwag lang daw siyang mawala sa buhay ko. Napabilib ako ni Kate nung mga panahon na yun. Kahit na alam niya, Mama Mia, na magpapakasal na ako sa iba, ay hindi pa rin niya ako hinihiwalayan. Bagkus ay mas lalo pa siyang kumapit sa akin. Kaya naman, natuloy nga ang kasal naming dalawa ni Melissa. At dahil sa mga nangyari, Mama Mia, ay mas minahal ko si Kate. Pinakasalan ko lang si Melissa nang sa ganon ay masatisfy ko siya at ang mga magulang namin. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ramdam ko nung mga panahon na yun na wala na talaga akong pagmamahal para sa kanya. Si Kate na ang gusto ko. Si Kate na ang gusto kong makasama at siya na ang mas mahal ko. Kaya naman, kahit nakasal na kaming dalawa ni Melissa ay mas marami pa rin akong oras na nilalaan para kay Kate. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay nag-arkila na kami ni Kate ng isang apartment para sa aming dalawa. May mga oras na sinasabi ko kay Melissa na busy ako sa pagtatrabaho at pag-overtime, pero ang totoo ay magkasama lang kaming dalawa ni Kate doon sa apartment na nerentahan namin para sa aming dalawa. Oh, Mama Mia, ipinagpatuloy ko pa rin ang lihim naming relasyon ni Kate. Ang mali naming relasyong dalawa. Hindi ko naiisip noon ang takot sa Diyos. Hindi ko naiisip noon ang maaaring resulta at karma ng mga ginagawa ko. Mama Mia, hindi ko alam noon kung talaga bang tanga, desperada o wala lang talagang nararamdaman ng asawa kong si Melissa na may mali na sa relasyon naming dalawa. Oo, nananatili pa rin ako sa bahay. Oo, nagkakatabi pa rin kaming dalawa sa pagtulog. Pero hindi ko na pinapakita sa kanya ang pagmamahal ko dahil wala na naman ako noon para sa kanya. Pero hindi pa rin nagagalit sa akin si Melissa, Mama Mia. Bagkus ay nanatili lang siyang walang imik. Ang buong akala ko talaga ay walang alam si Melissa tungkol sa mga pinaggagawa kong kalokohan. Isa pa, Mama Mia, lagi ko namang sinisigurado na kahit pa magduda sa akin si Melissa ay wala talaga siyang mahahanap
ni konting ebidensya laban sa akin. Alam ko na merong mga taong nagsusumbong na sa kanya ng kakaibang closeness namin ni Kate, lalo na sa opisina. Marami kasing mga kaibigan si Melissa na mga kaopisina ko, Mama Mia. Sabi ko nga sa inyo, mabait na babae itong si Melissa. Kaya naman, lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay nagiging kaibigan niya one way or another. Kaya alam ko na meron ng mga bali-balita na dumarating sa kanya. Pero lagi kong sinisigurado, Mama Mia, na hanggang bali-balita lang ang mga yon. At walang magiging katotohanan dahil wala siyang makikitang ebidensya laban sa akin. Hindi ako nakokonsensya sa tuwing tinatalikuran ako ni Melissa kapag natutulog kaming dalawa. Hindi ako nakokonsensya, Mama Mia, na nagigising ako ng madaling araw na naririnig kong humihikbi si Melissa. Hinahayaan ko lang siya sa kaniyang pag-iyak. Ni hindi ko siya pinapatahan. Kahit ang pagyakap, Mama Mia, ay madalang ko na lang gawin sa kanya. Tsaka ko na lang ginagawa yun kapag nasa harapan namin ang aming mga magulang at dumidikit sa akin si Melissa. Kumbaga, Mama Mia, ginagawa ko na lang yun bilang obligasyon at hindi bilang isang pagmamahal ng isang lalaki sa kaniyang asawa. Hanggang sa dumating na sa ika-8 month ang pagbubuntis ni Melissa. Mama Mia, totoo nga palang sinasabi nilang walang sikretong hindi nabubunyag pagdating ng panahon. Kahit gaano ka pa katagal at kagaling magtago, dumarating pa rin ang punto na nabubunyag ang lahat ng mga itinatago mong baho. Lalo na yung mga mali. Lalo na yung mga makasalanang sikreto. Meron at meron talagang paraan na mabubunyag ang mga ito. Isang araw, Mama Mia, hindi ko alam kung papaanong natuntun ni Melissa ang apartment na inuupahan naming dalawa ni Kate. Pero nakita kong may kasama siyang kasamahan ko sa trabaho. Nahuli ako ni Melissa na palabas ng apartment habang yakap-yakap si Kate. Nahuli niya akong hinahalikan sa mga labi si Kate na nagpapaalam rito dahil uuwi na ako sa bahay namin ni Melissa. Pagkakita ni Melissa noon, Mama Mia, ay sumigaw siya. Sinigaw niya ang pangalan ko. Unang beses ko po yun na marinig na sumigaw ang asawa ko. Dahil sabi ko nga napakahinhin niya na parang hindi makabasag pinggan. Pagkasigaw niya ay gulat na gulat ako at nakita ko siya. Pero nung mga panahon na yun ay handa na po akong panindigan si Kate. Handa na akong sabihin kay Melissa ang totoo. Kaya nung nilapitan niya ako, Mama Mia, at kinumpronta ay sinabi ko na sa kanya ang lahat ng katotohanan. Na matagal nang may relasyon kaming dalawa ni Kate bago ko pa siya mabuntis. Na pinakasalan ko lang siya dahil nabuntis ko siya. At si Kate naman talaga ang tunay na nagmamay-ari ng puso ko. Siguro, Mama Mia, dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman ay napaanak ng wala sa oras si Melissa. Dinugo siya, Mama Mia, sa harapan ko at taranta ko siyang isinugod sa ospital. Dahil siguro yun sa sobrang sama ng loob, Mama Mia. Unfortunately, pagkatapos lamang ng ilang oras ay idiniklara ng doktor na wala ng buhay ang anak namin ni Melissa. Mama Mia, doon ay nilukuban ako ng kakaibang konsensya. Nanindig ang mga balahibo ko, Mama Mia. Tiningnan ako ng masama ng mga tao sa paligid ko. Hindi ko alam kung imagination ko lang yon o talagang tinitignan nila ako ng masama. Pagkagising ni Melissa ay humingi ako agad ng tawad sa kanya. Paulit-ulit akong humingi ng tawad dahil ako ang dahilan kung bakit nawala ang anak naming dalawa. Hindi umiimik si Melissa. Hindi rin niya ako tinitignan. Hindi ko alam, Mama Mia, kung galit ba siya sa akin o ano. Ang alam ko lang noon ay may kasalanan akong nagawa at inuusig ako ng konsensya ko.
Hanggang sa makalabas na nga si Melissa sa ospital ay hindi pa rin siya umiimik. Hanggang sa mailibing na ang anak namin. Patuloy pa rin ako sa paghingi ng tawad ko sa kanya. Hindi ko muna pinupuntahan si Kate at humingi muna ako ng space mula dito. Sabi ko kailangan ako ni Melissa ng mga panahon na ito. Buti na lang at naiintindihan rin naman ni Kate. Hindi rin nagtagal, Mama Mia, siguro dahil sa sobrang pagmamahal ni Melissa sa akin ay nagawa niya pa rin akong tanggapin. Nagawa pa rin niya akong patawarin muli. Pero nahahalata ako, Mama Mia, na may managbago na kay Melissa. May nawala sa kanya mula nung mawala ang anak namin. Wala na ang dating masayahin at palangiti kong asawa. Wala na ang dating puno ng pagmamahal na babae. Ngayon, Mama Mia, nakikita ko kay Melissa ay puro na lang kalungkutan. Kapag tinitignan ko ang mga mata niya ay puro sakit na lang ang nakikita ko mula dito. Naririnig ko pa rin siyang tahimik na umiiyak tuwing gabi. Kung noon ay iniiyakan niya ako, ngayon alam ko, Mama Mia, ang iniiyakan niya ay ang pagkawala ng anak namin. Pareho kaming dalawa na nagluluksa ni Melissa. Pero dahil nga sa sobrang guilty ako sa mga nangyayari, ay hindi ko alam kung papaano ko ba i-comfort ang asawa ko. Mama Mia, dahil na rin sa nagluluksa si Melissa nang hiwalay sa pagluluksa ko, at sa pagdadalamhati ko ay si Kate ang lagi kong nakakasama. Si Kate ang dumadamay sa akin sa pag-iyak ko nang dahil sa pagkawala ng anak namin ni Melissa ay mas lalo pa po siyang napamahal sa akin. Mas lalo ring napalayo ang loob ko mula sa asawa ko. Pero Mama Mia, habang napapamahal naman ako lalo kay Kate, ay unti-unti rin namang bumabalik sa dati si Melissa. Siguro nga, Mama Mia, ay nakaka-move on na rin siya paunti-unti mula sa pagkawala ng anak naming dalawa. At dito ko na po sinabi kay Melissa ang intensyon ko, Mama Mia. Dahil noong mga panahon na nagluluksa ako at si Kate ang karamay ko, dito ko napagtanto na hindi ko na kayang makisama pa kay Melissa. Hindi ko na kaya, Mama Mia, na hindi makasama si Kate sa iisang bubong. Kaya naman kinausap ko si Melissa isang araw. Sinabi ko sa kanya ang tunay kong intensyon. Sinabi ko sa kanya na makikipaghiwalay na ako. Mama Mia, nakita ko ang sobrang sakit na naramdaman ni Melissa sa kaniyang mga mata. Parehong sakit nung mawala ang anak naming dalawa. Sabi ko noon sa sarili ko, makakayanan ni Melissa ang lahat ng ito. Yung pagkawala nga ng anak namin ay nakayanan niya. Ito pa kaya? Nagmakaawa sa akin si Melissa na huwag ko siyang iwan, pero naging desidido na ako sa desisyon ko, Mama Mia. At wala na rin siyang nagawa. Mama Mia, akala ko ay tanggap na ni Melissa ng maayos ang hiwalayan naming dalawa. Akala ko ay naisip niya na hindi talaga kami nararapat para sa isa't isa. Sinabi ko naman talaga sa kanya na kung hindi ko lang siya nabuntis ay hindi naman ako magpapakasal sa kanya. Ilang araw mula nung paghihiwalay namin ay nakikita ko pa na nagpo-post ng mga masasayang larawan si Melissa sa kanyang Facebook. Kaya nawala rin ang konsensyang nararamdaman ko sa pananakit ko sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay nabigla na lang ako sa aking nabalitaan. Nalaman ko, Mama Mia, na kinitil pala ni Melissa ang kanyang sariling buhay dahil sa labis-labis na kalungkutan na kanyang naramdaman. Doon, Mama Mia, ay rumagasa na naman sa akin ang guilt na aking isinasantabi. Mama Mia, nalaman ko po ang lahat ng mga pangyayaring yun. Kung bakit po nawala si Melissa, kung bakit niya po piniling tapusin ang buhay niya mula sa kapatid ko. Mama Mia, close kasi talaga si Melissa sa pamilya ko, lalo na sa kapatid kong babae. Magkaibigan silang dalawa.
Kaya sinasabi ni Melissa sa kanya ang nagiging problema namin. At nung malaman nga ni Kate ang nangyari kay Melissa at kung bakit yun nangyari, ay dun pa siguro tinablan ng konsensya si Kate sa mga pinagagagawa namin noon. Dun pa niya naisip ang mga maling ginawa namin noon kay Melissa. Kaya naman Mama Mia, pinili rin ni Kate na hiwalayan ako. Ako naman Mama Mia ay hindi ko alam kung papaano ko ba aayusin ang buhay ko noon. Nawala sa akin ng lahat. Nawala si Melissa. Nawala ang babaeng ipinalit ko sa kanya. Mama Mia, maging ang respeto ko sa sarili ko at ang respeto ng mga magulang ko sa akin ay nawala rin. Dahil ikwinento ng kapatid ko sa aking mga magulang ang tunay na dahilan kung bakit pinutol ni Melissa ang sarili niyang buhay. Nung malaman yon ng mga magulang ko Mama Mia ay nagalit talaga sila sa akin. Kung alam lang daw sana nila ang mga pinagagagawa ko noon, edi si sana ay kinastigo na nila ako at dinisiplina. Disin sana ay nakatulong raw sila sa relasyon naming mag-asawa. Mama Mia, tanging mga magulang ko lamang ang nakakaalam ng totoo at tanging kapatid ko lang. Yung pamilya ni Melissa ay hindi po alam ang katotohanan ng kanyang mga pinagdaanan. Ang buong akala nila Mama Mia ay kinitil ni Melissa ang sarili niyang buhay nang dahil sa pagkawala ng anak namin. Hindi nila alam na ako ang mas may malaking kasalanan kung bakit yun nagawa ng kanilang anak. Na unang-una ay hindi naman mawawala ang anak namin ni Melissa kung hindi niya ako nahuli noon na nambababae. At hindi rin siya magpapatiwakal kung hindi ko siya hiniwalayan. Mama Mia, dahil sa mabait pa rin sa akin ang pamilya ni Melissa, ay unti-unti ay tinubuan po ako ng konsensya. Kaya iniwasan ko na rin sila at pinutol ko na ang ugnayan ko sa kanila. Sobra po akong naapektuhan sa nangyari. Hindi ko na rin kinaya ang mga nangyayari Mama Mia, kaya pati trabaho ko ay hindi ko na nagagawa ng maayos. Hanggang sa sinisante na ako sa pinagtatrabahuan ko Mama Mia. Pagkatapos noon ay naramdaman ko na parang wala na akong kakampi sa buhay. Para bang tinalikuran na ako ng lahat. Para bang mag-isa ko na lang pinapasan ang pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko alam kung paano nag-move on si Kate Mama Mia. Dahil alam ko rin na apektado siya sa mga nangyari kay Melissa. Nung wala na akong trabaho at wala na rin akong pamilyang malapitan dahil galit sila sa akin, ay inisip ko na lang na magpakalayo-layo. Pero kahit na lumayo ako Mama Mia ay patuloy pa rin akong hinahunting ng konsensya ko. Hindi ko na alam kung ano ba ang gagawin ko sa buhay ko. Unti-unti ay nauubos na rin ang perang inipon ko mula pa noon. Pati na rin ang perang nakuha ko mula sa mga binipisyo ni Melissa. Isang araw Mama Mia ay walang direksyon ang buhay ko. Walang direksyon kung saan ako patutungo. Naglakad lang ako ng naglakad. Hanggang sa nakakita ako ng simbahan. Para akong tinatawag doon Mama Mia. Hindi ko alam pero pumasok ako sa simbahang yon. At pagkapasok ko doon Mama Mia ay bigla na lang bumuhos lahat ng mga luha ko. Isinumbong ko sa Diyos lahat ng mga kasalanan ko Mama Mia. Humingi ako ng tawad sa Kanya. Nagantay rin ako ng pare para makapagkumpisal. Mama Mia, doon ko naisip na hindi pa pala ako nakakahingi ng tawad sa Diyos mula sa mga kasalanang nagawa ko. Umiyak ako ng umiyak habang hinukumpisal ko sa pare ang mga naging kasalanan ko kay Melissa at sa anak namin. Umiyak ako ng umiyak habang kinukumpisal ko sa pare Mama Mia kung gaano ako kasamang tao. Pagkatapos kong umiyak ay ang dami pong binigay sa aking payo ng pare. Marami rin siyang ibinigay na penitensya para sa akin.
Noon ay sinimulan kong ayusin ang buhay ko, Mama Mia. Sinimulan kong magdasal, magsimba, at laging kausapin ng Diyos para humingi ng tawad. Nahihiya ako sa Kanya, Mama Mia, dahil napakamakasalanan kong tao. May mga dadamay pang buhay dahil sa mga pagkakamali ko. Pero iba ang Diyos, Mama Mia. Hindi siya mapagtanim ng galit. Oo nga't may mga kinuha siya sa akin. Kinuha niya lahat sa akin. Pero alam ko naman, Mama Mia, na lahat ng yun ay bunga lang din ng mga pagkakamali ko. At nung humingi ako ng tawad sa Kanya, nung lumapit ako sa Kanya, ay hindi niya ako pinagkaitan ng Kanyang pagpapatawad. Naramdaman ko po, Mama Mia, ang pagmamahal ng Diyos sa akin kahit na napakamakasalanan kong tao. Kaya binuhos ko ang buong buhay ko sa paghingi ko ng tawad sa Kanya. Inayos ko ang buhay ko, Mama Mia. Naghanap ako ng magandang trabaho. Siguro, Mama Mia, ang iisipin ng iba ay mahihirapan akong maghanap ng trabaho. Ang iisipin ng iba ay mahihirapan akong makahanap muli ng kumpanyang tatanggap sa akin dahil nasisante nga ako nung unang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Pero iba kung kumilos ang Diyos. Siya mismo ang nagdala sa akin sa isang napakagandang kumpanya. Isang kumpanya, Mama Mia, na laging pinapahalagahan ang relasyon sa Diyos at ang relasyon mo sa pamilya mo. Doon, Mama Mia, ay nakahanap ako ng kapayapaan. Hanggang sa lumipas ang maraming taon. Hanggang sa lumipas ang maraming pagkakataon, Mama Mia, na humihingi pa rin ako ng tawad sa Diyos. Mag-11th year anniversary noon ang pagkamatay ni Melissa nung lumuluhod ako sa simbahan ng mag-isa. Umiiyak ako noon, Mama Mia, nang biglang may tumapik sa aking balikat. May inabot itong panyo. Sir, kanina ka pa humihikbi. Eto, baka magamit mo. Nung lingunin ko ang nagsalita, Mama Mia, ay para akong nakakita ng isang anghel. Doon ko po nakilala ang palangawlawang babaeng nagmahal sa akin ng totoo, si May Ann. Sa simbahan ko siya nakilala, Mama Mia, kung saan umiiyak pa rin akong humihingi ng tawad kay Melissa sa mga naging pagkakamali ko. Nahiya ako dahil nakita akong umiiyak ni May Ann. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko na ililibre ko siya ng merienda para naman makapagpasalamat ako sa kanya. Pumayag naman siya, Mama Mia. At alam mo ba, Mama Mia, nung nakausap ko siya, ay parang nakausap ko muli si Melissa. Pareho po sila ng karakter dalawa. Pareho silang mahinhin, pareho silang mabait magsalita, at pareho silang hindi nanghuhusga ng tao. Pareho rin silang palangiti. Mama Mia, mula noon ay naging magkaibigan kaming dalawa ni May Ann. Ikwinento ko sa kanya ang lahat-lahat sa aking nakaraan. Ikwinento ko sa kanya, Mama Mia, kung papaano ako bumalik sa Diyos at kung papaano ako naging makasalanan noon. Mahal na mahal ko po si May Ann nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil wala po siyang panghuhusga sa akin. Sinabi niya sa akin na lahat naman daw ay may pagkakamali. Yung iba, oo, tunay na mas mabibigat ang mga pagkakamaling nagagawa nila sa kanilang buhay. Pero sino raw ba siya para husgahan ang mga naging pagkakamali ko? Mama Mia, inakay ako ni May Ann para mas lalong mapalapit sa Diyos.
Linggo-linggo kaming nagsisimba dalawa. Palagi rin siyang nag-share sa akin ng mga messages of God pati na rin ng mga panalangin. Palagi kaming nagdadasal dalawa. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Nung una ay ayoko pa sanang sabihin sa kanya dahil nahihiya ako. Alam niya ang nakaraan ko. Baka hindi siya maniwala sa sasabihin kong mahal ko siya. Baka isipin niya, Mama Mia, na ginagamit ko lamang siya. Pero hindi yun nangyari. Dahil nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob para sabihin kay Maya ang tunay kong nararamdaman ay hindi niya ako hinusgahan. Bagkus ay niyakap niya ako, Mama Mia, at sinabi niya sa akin na ganun din ang nararamdaman niya. Para sa kanya ay ibinigay raw ako ng Diyos sa kanya at siya rin ay binigay ng Diyos sa akin. Mula nga nang magkaroon kami ng relasyon ni Maya, unti-unti ay parang naramdaman ko na naghihilom na ang sugat dito sa puso ko. Unti-unti, Mama Mia, ay naramdaman ko ang pagpapatawad ni Melissa sa akin kahit na hindi man niya sabihin at kahit na hindi ko na marinig na sabihin niya sa akin yon. Pagkalipas nga ng 1 taon mula nung magkaroon kami ng relasyon ni Maya, ay nagdesisyon kaming dalawa na magpakasal na. At pagkatapos ng kasal namin, Mama Mia, ay nalaman namin na nagdadalang tao na ang asawa ko. This time, pinangako ko sa Diyos na aalagaan ko silang dalawa. Na wala ng buhay na masasayang pa dahil sa akin. Pinangako ko sa Diyos, Mama Mia, na magpapakatino na ako. Pero alam ko na hindi ko kakayanin yon nang ako lang mag-isa. Kaya araw-araw, oras-oras ay hinihingi ko pa rin ang guidance ng Diyos. Kapag nararamdaman ko na may tukso na namang lumalapit sa akin, ay pilit ko akong umiiwas at humihingi ng proteksyon mula sa ating Panginoon. At sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, sa ngayon po ay nasa matuwid na daan pa rin ang buhay ko. At dinadalangin ko na sana ay pagtuloy na maging ganon ang direksyong tatahakin ko. Nawa ay hindi ako husgahan ng ibang taong nakakarinig ngayon ng aking kwento. Nawa ay mas lalo pa nila akong ipagdasal nang sa ganon ay hindi na ako muli pang matapilok sa buhay. Nang sa ganon ay hindi na ako muli pang magkasala ng ganon katindi. Alam ko, Mama Mia, na habang nabubuhay ako sa mundo ay merong pagkakataon na magkakasala ako. Pero sana, wag na yung ganong klaseng pagkakasala. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbibigay mo ng panahon at oras para ibahagi itong kwento ng buhay ko sa iyong mga tagapakinig. Nawa ay marami ka pang taong ma-inspired na mag-share ng kanilang sariling kwento nang sa ganon ay kapulutan rin ng aral ng mga ibang nakikinig sa inyo. Maraming salamat po muli. Lubos na gumagalang, Winston. May mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga malalaking kasalanan dahil mas lalo nating inuuna ang sa tingin natin ay mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Maraming pagkakataon na lagi nating iniisip ang ating sariling kaligayahan kaysa sa kung ano ang plano at gusto ng Diyos para sa ating mga buhay. At kapag naging matigas ang ulo natin, kapag hinahamak natin ang kakayahan ng Diyos at ang kaniyang mga utos, asahan po natin na meron talagang malaking trahedya na darating sa ating buhay. Pero ang trahedya na iyon ay hindi ibig sabihin na pinahintulutan ng Diyos ay pinaparusahan ka na niya. Pinapahintulutan yun ng Diyos nang sa ganun ay magising ka sa katotohanan na mali ang mga bagay na iyong ginagawa at iyong pinaniniwalaan. Nawa ay magsilbing aral ang buhay ni Winston para sa ating lahat, para wag na nating tularan ang mga naging pagkakamali niya. Sabi nila, experience is the best teacher.
Pero para sa akin, kapag nakita mo na ang epekto nito sa ibang tao, bakit mo pa uulitin ang pagkakamaling yun? Bakit mo pa hahayaan na dun ka pa matututo kapag naranasan mo na rin ang pagkalugmok at ang trahedyang naranasan ng iba? Matuto po sana tayo sa ating mga karanasan at sa karanasan ng ibang mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito ni Winston, please don't forget to like and share this video. Huwag niyo na rin kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-a-upload tayo ng panibagong kwento ng buhay. Huwag niyo rin pong kakalimutan na pwedeng po kayong mag-share ng kani-kanilang kwento ninyo ng buhay. Email lamang po kayo at mamamia.cdo0317@gmail.com. Magpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng mga nagdadasal para sa akin at para sa mga pinagdadaanan ko sa buhay. Rest assured po na kayo pong nakikinig, kayo pong sumusuporta sa akin, ay pinagdadasal ko rin sa Diyos. Maraming salamat po muli. Kung meron po kayong mga videos na hindi nyo pa napapanood, i-click nyo lang po ang aking mga icons dyan, yung picture ko na nasa baba, at idadirect na po kayo sa mga videos na baka ang iba ay hindi nyo pa po napapanood. At baka may link dito na naka-attach na hindi nyo pa napanood na kwento. Please po do watch, like and share, at syempre huwag kalimutan na magdasal palagi. Maraming salamat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia, dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia.